papuri kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang siyang tunay at tanging nag-iisang Diyos, at naway ang kanyang pagpapala, kapayapaan ay mapasa ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban si Allah, at ako'y sumasaksi na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang propeta at huling sugo. Mga kapatid sa Islam, bago ang pagpasok sa ating topic, nais ko'y balita sa inyo na sa pamamagitan ng pag-aaral ng talambuhay ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alam niyo ba, maraming non-Muslim gusto mag-Muslim dahil nakakapanood. Basta lang nakita nila sa internet at nagtanong sila at talagang nabibighani sila sa kasaysayan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pinadala ni Allah bilang awa sa sanlibutan. At mga kapatid sa Islam, patuloy nating idalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala na maging masipag tayo sa pagtupad ng ating mga pagsamba ngayong buwan ng Ramadan. At maging masigasig tayo lalo higit sa pagdalo ng tarawih at hindi yung iftar yung ating pinupuntahan sa masjid. Subhanallah. Nabanggit ko lang to dahil napakasarap ng naging iftar natin ngayong araw. Barakallahu fikum, pagpalain ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga tumutulong sa atin sa pag-aayos o pagluluto, pagbibigay ng iftar, biyayaan, gantimpalaan nawa sila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Natapos tayo kahapon sa aya na ipinababa ni Allah subhanahu wa ta'ala, fasda' bima tu'mar wa andir. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. May nakalimutan ako ditong ipaliwanag sa tafsir nito. Sinabi natin, dalawang aya itong bumaba. Una, nang tipunin niya yung pamilya niya. Pangalawang aya, nang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na, Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikaw ay manindigan sa pinag-utos sa iyo. Ipalaganap mo na, mangaral ka na, magda'wa ka na, wa a'rid anil musyrikin. Ibig sabihin ito sa tafsir, at huwag kang mag-retaliate, lumaban o pumalag. May pasubali na pag ikaw ay nagdawa na sa labas, sila ay magagalit na sa iyo, lalabanan ka, sasaktan ka. Wa'arid anil musyrikin, hayaan mo. Meron ng pasubali kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mag-ingat ka dahil baka manakit sila, baka sila ay hindi papayag sa gagawin mo. Pagkatapos nito, mga kapatid sa Islam, alam natin may mga nag-Muslim na. At yung mga nag-Muslim na naglantad, especially mga alipin, tanda natin may mga alipin pa nun, nagsimula na ang kanilang pasakit dahil pinahirapan sila at ayaw ng kanilang mga amo na sila ay nagiging Muslim. Ito rin yung panahon na ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay lumabas na sa Makkah, sa palengke. At alam nyo, yung makakasalubong niya, sinasabi niya sallallahu alaihi wasallam, Qulu la ilaha illallah tuflihu. Sabihin nyo, la ilaha illallah, magtatagumpay kayo. Sabihin nyo, kaya nila sinasabi ang siraulo ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahil sa sobrang pagsunod niya dito sa aya na ito. At may naiulat pa na ang mga musyrik nagtatawap sa Kaaba ng nakahubad. Dahil panata nila, may panata, may ganun silang paniniwala. Hubot-hubad, taas at baba. Dahil halimbawa sila ay minalas at magkakaroon sila ng panata na magtatawap ako para matanggal yung malas. Kahit na ayaw yun ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pero kinailangan niyang tuparin yung utos ni Allah na magdawa ka, umikot siya sa Kaaba at sinasabihan niya, Qulu la ilaha illallah tuflihu. Sabihin niyo, la ilaha illallah, kayo ay magtatagumpay. Sa palengke, sa Kaaba, o saan man lugar. Sinasabi niya ito, Qulu la ilaha illallah tuflihu. At sinabi natin, mas mahirap ang naging buhay ng mga alipin noon na nag-Muslim. Merong isang naiulat, si Dinira, ito ay babaeng alipin na mula sa Roma. Teka, bibigyan ko muna kayo ng picture. Ang Rome noon, sila ay matataas. Nabanggit na natin. At para maging alipin ka ng Arab, parang pride yun sa kanila. Ang alipin ko, Roman. For example lang, ang katulong namin sa bahay, Amerikano. Nakita niyo yun? Ang katulong namin, Amerikano. Noong panahon na yun, pag nagkaroon ka ng alipin na Roman, parang pride yun sa kanila. Nag-Muslim itong babaeng ito. Pinarusahan sa sobrang matinding pagpaparusa inabot nitong babaeng ito, nabulag. Radiyallahu anha, kalugdan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sinasabi lang sa kanya, wag ka na mag-Muslim. Wag mong sabihin, isa lang yung Diyos, maraming Diyos.
Sabi niya, hindi, isa lang ang Diyos, isa lang ang dapat sambahin. Hanggang sinasaktan siya, pinapalo siya, nabulag siya. At nung nabulag siya, ang sabi ng mga nagpaparusa sa kanya ng mga musyrik, hindi kami bumulag sa'yo. Ang bumulag sa'yo, si Lat at saka si Uzza, yung Diyos-Diyosa nila, kilala na natin sila. Si Lat at si Uzza ang bumulag sa'yo dahil ayaw muna silang kilalanin Diyos. Ang sabi nito ni Dinira, si Allah ang nagbigay ng paningin ko at si Allah ang magbabawi o magbabalik nito kung naisin niya. Subhanallah. Pagkatapos niyo itong sabihin, bumalik yung paningin niya. La ilaha illallah. At si Abu Bakar radiyallahu anhu, kilala natin na nagpapalaya ng alipin. Ginamit niya yung kanyang pera at pinalaya niya itong si Dinira. Maraming kwento. At ang popular din, sinasabi natin, si Bilal bin Rabah radiyallahu anhu. Kaya ang tawag natin Bilal sa nag-aadan, sa nagbabang. Siya ay kabilang sa mga alipin na nag-Muslim at sinasabi, ikaw Bilal, wag mong sabihin, isa lang yung Diyos. Sa sobrang dalas niya sabihin, isa lang talaga, wala kayong magagawa. Nakagawa siya ng tono, ahadun ahad, ahadun ahad. Kasi gusto niya yun ang sasabihin niya, isa lang, isa lang, isa lang ang Diyos. Mabingi kayo sa akin, ito yung sasabihin ko. Pinarusahan siya, nilagyan ng bato, binilad sa araw, lahat, sinasaktan siya pisikal. Binayaran din siya ni Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu para maging malaya. So subhanallah, ito ang mga ginagawa ng Quraysh sa mga Muslim. Pero para mas maging malinaw, ano bang motibo? Bakit ba sila galit na galit sa mga nagmumuslim noong panahon na yon, sa pangangaral ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mga kapatid sa Islam, gusto kong tingnan natin itong 4 na pangunahing dahilan. At maniwala kayo, makikita rin natin ito sa panahon natin ngayon. Maniwala kayo. Ang unang dahilan, bakit sila nagagalit? Muhammad, kasi ikaw, ang daming Diyos, ginawa mong isa lang. Ang daming Diyos, ba't mo ginawang isa? Ang sinasabi ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi ko ginawang isang Diyos. Ang sinasabi ko sa inyo, huwag kayong sumamba sa rebulto dahil hindi yan nakakabuti at hindi nakakasama. Hindi kayo kayang pinsalain ng rebulto, hindi kayo kayang bigyan ng kabutihan. Hindi ko ginawang isa lang, hindi ko ginawang isang maraming Diyos. Huwag niyong sambahin yung hindi Diyos. Yun ang sinasabi ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero nagagalit ang mga tao, sinasaktan siya. May kapitbahay siya, ang pangalan si Uqba ibn Abi Mu'id. Ito ay napakasamang tao. Napakasamang tao at maraming ginawa ito, mababanggit natin inshallah. Ito ay kapitbahay ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siguro pasok ito sa top 3 na mga masyadong puminsala sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Physical. Naghanda ito isang beses at nag-imbita siya. Muhammad, punta ka sa bahay, may handaan, kainan. At ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pagka mayroong pagkakataon na inimbitahan mo siya, darating siya dahil ang layunin para makakain, hindi. Para makapagdawa, mabahagi ang Islam. Yun talaga. Okay, dumating ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa handaan at sinabi niya, Ya Uqba, hindi ako kakain maliban sabihin mo, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Uqba, mag-Muslim ka, sabihin, mag-shahada ka, tapos kakain ako. Ang sabi nito ni Uqba, okay, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu na Muhammad Rasulullah. Nagulat yung mga tao. Nag-Muslim ka? Sabi niya, hindi, bisita ko, gusto ko kumain eh. Wala lang sa akin yun. Hindi ako nag-Muslim, pero gusto ko siyang kumain. Subhanallah, ganun nila iniinsulto ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At isang araw nagkasalubong sila at sobrang galit nito ni Uqba, naiulat na sinakal niya, sinaktan talaga niya ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinakal. Isa ito sa pinakamalalaking pananakit na nangyari sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at walang kayang tumulong sa kanya at nagkataon dumaan si Abu Bakar Siddiq na naman radiyallahu anhu at nakipagbuno siya dito. Ito sinabi niya. Pagkatapos makipagbuno, nung nakalas na, nabitawan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakinggan niyo to. Ataktuluna rajulan yaqulu la ilaha illallah, yaqulu rabbi Allah, wa qad ja'akum bayyinatin min rabbikum. Subhanallah. Papatayin niyo yung tao na nagsasabing ang Panginoon ko si Allah. Yun ang dahilan. Kaya niyo sasaktan. Samantalang dumating sa inyo ang maraming katibayan, wala naman kayong makontra sa mga katibayang ipinahayag. Number 1 dahilan ng mga Quraysh, kaya nila sinasaktan ng mga Muslim, ay tungkol sa tauhid. Testing nyo. Mag-experiment kayo.
Pag may isang Muslim nagsyahada, balik Islam, naging sincere, ikhlas, tanungin mo, brother, bigyan mo ako ng 3 dahilan ba't ka nag-Muslim? Ang sasabihin talaga nila sa iyo kasi sa Islam, isa lang ang Diyos. Maniwala kayo, testingin nyo, ito talaga ang isasagot. At ito rin ang number 1 na dahilan ng mga Quraysh kung bakit ayaw nila ang mga turo ng Islam o ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangalawang dahilan, kasi Muhammad, sinasabi mo na may kabilang buhay. Natatawa kami dyan, ayaw namin yan. Wa huwa ramim. Sasabihin mong bubuhayin itong mga patay, abo na. Buto na at naging abo. Paano mabubuhay? Pero sinasagot sila lagi ni Allah subhanahu wa ta'ala at hindi nila kayang bigyan ng argumento ang lahat ng ipinababa ni Allah subhanahu wa ta'ala na sagot mula sa Quran. Isang beses, may tao ang pangalan si Al-As ibn Wa'il, nabanggit na natin siya ng mga nakaraan, patungkol din sa pera. May kulang siya o may utang siya kay Khabbab ibn al-Araq. Khabbab ibn al-Araq. May kulang siyang pera. Muslim to si Khabbab, kabilang sa mga naunang nag-Muslim. Nung sabi niya, di ba, Khabbab ibn al-Araq, Muslim ka? Alhamdulillah. Naniniwala kayong kabilang buhay, magkakaroon ng paraiso, magkakaroon kayong palasyo, magkakaroon kayong kayamanan, ginto lahat? Oo. Kung ganon, bigyan mo lang ako konting pagkakapanahon at pag nasa paraiso na tayo, marami na rin akong pera, babayaran kita doon. Doon kita babayaran. Okay? Wallahi, iniinsulto nila yung mga Muslim patungkol sa doktrina ng kabilang buhay. Hindi talaga sila naniniwala. Pero ang daming sinagot ni Allah subhanahu wa ta'ala na ang lahat, tingnan nyo pinakamalakas na sagot. Nagtatanong kayo at nagtataka kung paano ini Allah subhanahu wa ta'ala bubuhayin yung patay, samantalang nilikha niya kayo mula sa wala. Ano bang mas madali? Ang likhain na kayo mula sa meron, buhayin na lang muli, o yung nilikha kayo noon na mula kayo sa wala? Fasakathu. Wala silang masagot doon sa ipinababa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatlong dahilan, bakit ikaw, Muhammad, ang pinadala? Bakit hindi yung mga malalaking tao dito sa Quraysh at ikaw yung pinadala? Sino ka ba? Subhanallah. Kini-question nila. Kaisahan ni Allah, araw ng paghuhukom. Pangatlo, bakit ikaw? At si Al-Walid ibn al-Mughira, sinasabi niya, kung meron man dapat ako eh. Isa sa mga pinuno ng Quraysh, nabanggit na rin natin siya nung nakaraan, si Al-Walid ibn al-Mughira. Kasi yung Kaaba, pinapalitan nila ng damit taon-taon. Isang taon, papalitan ng damit, paghahatian nila ng mga leader ng pera, at yung next year, solo ko. Ako magpapalit dahil marami kong pera. Sino to? Si Al-Walid ibn al-Mughira. Dapat ako ang pinili. Kung meron man dapat maging sugo dito, mensahero, propeta, ako, hindi si Muhammad. Orpan yan, ulila. Lahat ng pamimintas, sinabi nila sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil hindi nila siya matanggap. At sinasabi nila, bakit hindi na lang anghel? Bakit ikaw? Naglalakad ka sa palengke, kumakain ka rin. Lahat ng pangingwestiyon, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa marangal na Quran, kung ang pinadala niya ay anghel, laqudiyal amr, wahum la yundarun. Kung ang pinadala ni Allah subhanahu wa ta'ala ay anghel, sa tafsir to sa Quran, at hindi kayo naniwala, nahatulan na kayo ng parusa. Subhanallah. Ang pagpapadala ni Allah subhanahu wa ta'ala na si Muhammad ang pinili at hindi anghel, ay awa ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Muhammad, pinadala ka namin bilang awa sa sanlibutan dahil marami sa kanila hindi ka tatanggapin ng kaagaran at naaawa pa sa kanila si Allah. Pero kung anghel ang pinadala, laqudiyal amr, naparusahan na sana sila. Pang-apat, ang kini-question nila pang-apat ay Quran. Bakit yan? So maraming argumento dito, pero siyempre wala tayong ganong karaming oras. Pero si Allah subhanahu wa ta'ala nagpababa ng aya sa marangal na Quran, Qul la in ijtama'an ins wal jin ala ay ya'thu bimithli hadal Quran la ya'thuna bimithli walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Sabihin mo sa kanila, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kini-question nila yung Quran, kung magtulong-tulong sila, lahat sila. Ang tao, sinama pa ni Allah yung jin. Naniniwala sila sa mga jin. Para gumawa ng katulad ng Quran, ay hindi sila makakagawa walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Kahit anong pagsusumikap ang gawin nila, hindi kayo makakagawa ng Quran. At madadaanan natin na marami ang naniniwala talaga, kahit nakalaban sila ng Islam. Tingnan nyo
kahit nakalaban sila ng Islam, naniniwala sila na ang Quran ay hindi gawa-gawa ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay. Si Abu Jahal, kabilang sa malalaking, siguro number 1 or number 2 kalaban ng Islam ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Binanggit siya sa Quran ng direkta sa sura na binasa natin ng mga nakaraang araw. Yung Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pag ibinaba pa natin ang pagbasa, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, alam niyo kung gano'ng kasama? Pinipigilan niya ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pag nagsasala. Paano ba pigilan niya magsala? Parang pag magtatakbir ka, hahawakan to. Allah. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ara'aita alladhi yanha 'abdan idha salla. Nakita mo ba yung tao na pinipigilan yung alipin si Muhammad sallallahu alaihi wasallam idha salla? In kana 'ala al-huda aw amara bit-taqwa, hindi ba sila natatakot? Wala ba silang pag-aalinlangan na nagsasala na yan kung siya yung nasa tama at ikaw ang mali? Alam ya'lam bi anna Allah yara. Hindi mo ba alam, Abu Jahal, na si Allah subhanahu wa ta'ala nakakakita? Sobrang brutal. Nagsasala ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pipigilan niya. Huwag ka magsala dito. Na-imagine yun? Bawal magsala, huwag ka magsala. Isang araw, may dala-dala siya na inunan ng kamelyo, yung buntis at merong dugo sa loob ng tiyan na inilalabas pagkatapos manganak, dala-dala niya yun. Maruming tinatapon na bahagi ng mga dugo ng kamelyo. At sinabi niya sa kanyang mga atba, tagasunod. Sabi niya, sinong magbubuhos nito kay Muhammad habang nakasudyod? Alam nila yung sudyod, ha? Kasi sala ng salam, propeta ng salam sa Kaaba. Sino magbubuhos? Itong dala ko, sino magbubuhos kay Muhammad habang siya ay nakasudyod? Alam niyo kung sino nag-volunteer? Ako. Sino to? Si Uqba ulit, yung kapitbahay niya. Ako magbubuhos niyan. Haabangan ko siya magsudyod at ibubuhos ko yan. At ginawa niya yan. Nakita niya na nagsala ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At pagdating ng sudyod, ibinuhos niya yung dugo na yon, yung inuna na yon, at tumapon sa mukha ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa harap ng kanyang anak na si Fatima. At pag-angat ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lumapit yung kanyang anak na parang, tingnan nyo, ang tao matapang pag nasa harap ng kanyang anak eh. Pag ikaw ininsulto sa harap ng anak mo, ito na siguro yung napakababa mo, na wala kang kakayahan. Bakit? Gusto ko ibalik yung unang aya. Wa'arid anil musyrikin. Muhammad, bawal lumaban, ha? Sasaktan ka nila. Wallahi, sasaktan ka nila, mananakit sila, huwag ka muna, magpahayag ka lang ng mensahe, huwag ka lalaban. Ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagdua, Allahumma alayka anhum. Ya Allah, ikaw nang bahala sa kanya, at binanggit niya isa-isa mga pangalan nitong mga taong ito. Imagine, dua ng sugo ni Allah, pinakamarangal na taong nabuhay sa balat ng lupa, nagdua, Ya Allah, ikaw ang bahala sa mga taong ito. At maraming kasaysayan sa digmaan ng Badar na mapag-aaralan natin, insyaAllah, itong mga taong ito na pinangalanan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kanyang pagdudua ay nakatikim ng parusa ni Allah. Pagkatapos nito, mga kapatid sa Islam, gumawa sila ng propaganda, nag-meeting sila, masistemang propaganda kung paano nila sisirain ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa anumang meron sila noon. Halimbawa, media, kung ngayon sinisira ang tao sa pamamaraan ng media, noon din, kailangan sirain natin ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itong si Muhammad, para layuan siya ng tao, at yan, insyaAllah, ang matatalakay natin sa mga susunod na gabi. Barakallahu fikum. Mga kapatid sa Islam, siguro nagagandahan tayo sa maraming kwento bilang pagwakas. Pero mabilis nating binabaybay na naghirap yung mga unang Muslim. Ngayon, ang bawat isa sa atin, naghihirap rin siguro, kung paano man sa pagiging Muslim niya, pero hindi sa tulad ng paghihirap ng dinanas ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam o mga sahaba. Ito yung gusto natin ilagay sa puso natin. Nag-aaral tayo ng sira, ano man ang naranasan mo ngayon, wala yan. Wallahi, wala yan. Kung nag-aaral ka ng sira at natuto ka, tingnan mo lagi pag nahihirapan ka. Tingnan mo,
Maring hindi ka makapagsala, may problema ka sa pamilya, lahat ng dinadanas mo sa pagpapatupad mo ng Islam sa buhay mo, lahat yan, isa-isahin mo, lahat yan dinanas na nila noon. At napaglagpasan nila at nasagot nila. At tayo rin inshallah dapat mapagtagumpayan natin para maging ganap ang ating pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.